Alam niyo ba kung ano ang pinakamahirap na gamble sa buhay? Hindi yung lottery. Hindi yung sugal. Kundi ang pagtitiwala. Ang pagtitiwala sa taong hindi mo kilala. Ang pagtitiwala sa taong wala kang alam. Kasi kapag nagtiwala ka, dalawa lang ang pwedeng mangyari. Una, tama ka. Pangalawa, mali ka. At kapag mali ka, sisira ang mundo mo. May isang babae. Ang pangalan niya ay Elena Martinez. 26 na taong gulang. Nurse sa isang public hospital sa Manila. Sa Philippine General Hospital. Ang sahod niya, 20,000 piso per month. Hindi malaki. Pero stable. May benefits. May PhilHealth. May Okay na. Pero ang buhay niya hindi madali. Kasi mag-isa lang siya. Walang pamilya. Ang parents niya namatay na. Sabay. Sa isang car accident. Noong siya ay 18 taong gulang pa lang. At naiwan siyang mag-isa. Nagtrabaho. Nag-aral. Nag-struggle. Para mabuhay. Para umabot. At nagstay siya sa isang maliit na apartment. Sa Sampaloc. 1 bedroom lang. Maliit. Pero sapat. May kama. May kusina. May banyo. Okay na. At ang buhay niya, routine. Gising. Trabaho. Uwi. Tulog. Ganyan araw-araw. Walang excitement. Walang thrill. Simple lang. Pero may isang lalaki. Ang pangalan niya ay Gabriel Mondragon. Pero walang nakakaalam noon. Kasi ang tawag sa kanya ng lahat, Manggab. Ang pulubi. Ang taong nakatira sa ilalim ng tulay. Sa Quezon Avenue. Ang taong namamalimos araw-araw. Ang taong walang bahay. Walang pamilya. Walang future. O yan ang akala nila. Yan ang nakikita nila. Pero ang totoo, iba. Sobrang iba. Kasi si Gabriel, hindi ordinaryong pulubi. Siya ay Gabriel Mondragon. Ang SEC ng Mondragon Empire. Ang may-ari ng real estate companies. Ng hotels. Ng restaurants. Ng shipping lines. Bilyon-bilyong piso ang net worth. Nasa Forbes list. Isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas. Pero bakit naging pulubi? Bakit nagpapanggap? Yan ang kwento. Yan ang mystery. At sa kwentong ito, malalaman ninyo. Malalaman ninyo kung bakit. Kung paano. At kung ano ang mangyayari kapag nakilala niya si Elena. Ang babaeng magiging dahilan ng pagbabago ng buhay niya. Ang babaeng magiging asawa niya. Kahit hindi niya alam na pulubi lang ang akala. At bago natin ituloy ang kwentong ito, gusto kong sabihin sa inyo. Ang kwentong ito ay tungkol sa pagkakataon. Sa trust. Sa pagmamahal na hindi nasusukat sa yaman. At sa revelation na hindi ninyo inaasahan. Kung gusto ninyong malaman kung bakit naging pulubi si Gabriel, kung paano niya nakilala si Elena, kung paano siya naging asawa niya, at kung ano ang mangyayari kapag nalaman ni Elena ang totoo, huwag kalimutang mag-like ng video na ito. Ay share ninyo sa mga taong naniniwala pa rin sa love beyond status. Mag-subscribe sa channel para sa mas maraming kwentong puno ng twist, puno ng kilig, at puno ng aral sa buhay. I-click ang notification bell para updated kayo sa bawat upload. At mag-comment sa baba kung naniniwala kayo na ang tunay na pagmamahal, hindi nasusukat sa pera. Gusto naming marinig ang inyong mga kwento. Sige, simulan na natin. Si Gabriel Mondragon, ipinanganak sa mayamang pamilya. Sa Forbes Park. Ang tatay niya, si Don Ricardo Mondragon. Business tycoon. Self-made billionaire. Nagsimula sa wala. Nagsipag. Nagtiyaga. At umabot sa tuktok. At ang nanay niya, si Doña Carmen. Dating beauty queen. Galing din sa mayamang pamilya. At ang combination ng dalawa, naging powerful empire. May dalawang kapatid si Gabriel. Si Marco, 33 taong gulang. Siya ng company. At si Sofia, 28 taong gulang. E for marketing.
Lahat involved sa negosyo. Lahat trained since bata pa. Lahat may position. May power. May influence. At si Gabriel, bilang panganay ang designated here. Ang susunod na si. Kaya simula pa noong bata, trained na siya. Business management. Finance. Leadership. Operations. Lahat. At nag-aral siya sa best schools. Ateneo de Manila. Tapos SBA sa Wharton. Tapos bumalik sa Pilipinas. At naging CFI noong 30 taong gulang pa lang siya. Pero may problema. Ang problema, yung mundo niya. Puro plastic. Puro fake. Puro pretend. Lahat ng tao sa paligid niya may hidden agenda. May motibo. May gusto makuha. Ang mga babae gustong mag-asawa sa kanya dahil sa pera. Ang mga kaibigan gustong makipag-socialize dahil sa connections. Ang mga business partners gustong makipag-deal dahil sa benefits. Walang tunay. Walang sincere. Walang totoo. At pagod na si Gabriel. Pagod na sa mundo na yan. Pagod na sa mga taong plastic. Kaya nag-decide siya. Mag-experiment. Mag-test. Gusto niyang malaman kung sino ang tunay. Kung sino ang sincere. Kung sino ang magiging mabait sa kanya kahit wala siyang pera. Kahit wala siyang power. Kahit wala siyang influence. Kaya nagdisgis siya. Naging pulubi. Nagsuot ng lumang damit. Nagpakalat ng amoy. Nagpunta sa kalye. At doon nag-observe. Nag-watch. Kung paano tratuhin ng mga tao ang pulubi. Kung paano nila tignan. Kung paano nila husgahan. At nakita niya. Ang totoo. Ang reality. Karamihan nandidiri. Umiilag. Nagmumura pa. Umalis ka dyan, kadiri ka. Huwag kang lumapit, amoy ka. Punta ka sa Maynila, wag dito. Lahat. Ganyan. Discriminatory. Judgmental. Walang compassion. Pero si Gabriel nagstay. 3 buwan na siyang nagpapanggap na pulubi. 3 buwan na siyang nag-observe. At sa 3 buwang yun, nakita niya kung gaano ka-cruel ang mundo. Kung gaano ka-harsh ang reality. Kung gaano ka-fake ang mga tao. Pero isang araw may nangyari. Isang araw na magbabago ng lahat. Isang Biyernes ng gabi, Enero 24, 2026, nakaupo si Gabriel sa ilalim ng tulay. Sa Quezon Avenue. Malapit sa footbridge. Malamig. Umuulan pa. At walang makain. Kasi buong araw walang nagbigay. Walang naglimos. Kasi sino ba ang magbibigay sa pulubi na amoy at madumi? At dumating si Elena. Galing sa duty. Night shift. Naka-uniform pa. Pagod. Gutom. Pero may dala siyang plastic. Laman, pagkain. Kanin. Adobo. Itlog. Galing sa hospital canteen. Bili niya kanina. Para sa dinner. At nakita niya si Gabriel. Nakaupo. Nanginginig sa lamig. Walang kumot. Walang jacket. Basang-basa dahil sa ulan. At naawa si Elena. Sobra. Kasi tao din yan. Buhay din yan. Nangangailangan din ng tulong. Kaya lumapit siya. Kuya, okay lang po ba kayo? Tanong niya. Mahinahon ang boses. Napatingin si Gabriel. Nakita ang babae. Naka-nurse uniform. Maganda. Simple. May ngiting mabait. Okay lang po, sagot niya. Boses ng pulubi. Mahina. Nagpapanggap. Kuya, kumain na po ba kayo? Tanong ni Elena. Umiling si Gabriel. Wala po, ate. Wala pong kumain buong araw. At nag-isip si Elena. Ang pagkain na dala niya para sa dinner niya. Pero nakita niya ang kondisyon ni Gabriel. Mas kailangan niya. Mas deserving. Kaya iniabot niya ang plastic.
Kuya, ito po. Kumain na po kayo. Laman, kanin at adobo. Saka may itlog. Napamaang si Gabriel. Hindi makapaniwala. Kasi first time. First time sa 3 buwan na may nag-approach sa kanya ng mabait. First time na may nag-offer ng pagkain. First time na may nag-alaga. Ate, sure po ba kayo? Baka po kailangan ninyo yan. Kuya, okay lang po. Kumain na po kayo. Mas kailangan ninyo yan. Ako, may pera pa naman. Pwede pa akong bumili. Pero kayo, wala. Kaya kumain na po kayo. At iniabot ulit ni Elena. At tinanggap ni Gabriel. Nanginginig pa rin ang mga kamay. At binuksan ang plastic. At ang amoy, sarap. Sobrang sarap. At kumain siya. Unti-unti. At nakatingin si Elena. Nakangiti. Kasi masaya siya na nakatulong. Salamat po, ate. Salamat talaga, sabi ni Gabriel. Umiiyak na. Pero hindi dahil sa gutom. Kundi dahil sa kindness. Dahil sa compassion. Dahil sa humanity. Walang anuman po, kuya. Tao din po kayo. Deserve ninyong kumain. Deserve ninyong maging okay. At naupo si Elena sa tabi niya. Kahit madumi ang sahig. Kahit basa. Kahit amoy. Hindi siya nandiri. Hindi siya umiwas. Katabi lang. Kuya, ano pong pangalan ninyo? Tanong niya. Gab po. Mang Gab, sagot ni Gabriel. Ako si Elena. Elena Martinez. Nurse po ako sa GHI. Salamat ulit po, Ate Elena. Salamat kasi hindi ninyo ako hinusgahan. Hindi ninyo ako iniwan. At mumiti si Elena. Kuya, tao po kayo. Hindi po kayo dapat husgahan base sa itsura lang. Base sa estado lang. Kasi ang halaga ng tao nasa puso. Hindi sa labas. At sa gabing iyon, nag-usap sila. Nagkwentuhan. At nakita ni Gabriel. Ang sincerity. Ang kindness. Ang purity. At nag-decide siya. Ito na. Ito na ang taong hinahanap niya. Ito na ang taong tunay. Ito na ang taong deserving. At mula noon, naging regular na si Elena. Araw-araw, pagkatapos ng duty, bibisitahin niya si Gabriel. Dadalhan ng pagkain. Ng damit. Ng kumot. Ng toiletries. Lahat. Para maging comfortable si Gabriel. Para hindi siya mahirapan. At nag-develop ang feelings ni Gabriel. Kasi nakikita niya. Ang genuine concern. Ang tunay na pag-aalaga. Walang halong motibo. Walang hidden agenda. Pure lang. At after 3 months, nag-confess si Gabriel. Pero hindi bilang bilyonaryo. Kundi bilang pulubi. Ate Elena, gusto kong sabihin sa inyo. Gusto kita. Mahal kita. Alam kong pulubi ako. Alam kong wala akong maibibigay. Pero mahal kita. Totoo. At mumiti si Elena. Umiiyak na. Mang Gab, mahal din kita. Hindi dahil sa meron ka. Kundi dahil sa kung sino ka. Dahil sa puso mo. Dahil sa pagkatao mo. At naging sila. Official. Pero secret. Kasi alam ni Elena na ang pamilya niya hindi papayag. Ang mga kaibigan niya hindi tatanggapin. Kasi pulubi si Gabriel. Pero wala siyang pakialam. Kasi mahal niya. Totoo. At after 1 year, nag-propose si Gabriel. Sa ilalim ng tulay. Kung saan nagsimula ang lahat. Walang sing-sing. Walang grand gesture. Simple lang. Elena, pakakasalan mo ba ako? Kahit wala akong maibibigay. Kahit pulubi ako. At tumango si Elena. Gab. Pakakasalan kita. Kasi mahal kita. Kasi ikaw ang gusto ko. Hindi ang pera mo. Ikaw. At nag-civil wedding sila. Simple. Sa City Hall. Walang bisita. 2 lang sila. At ang judge. At masaya sila.
Sobra. Kasi ngayon, mag-asawa na sila. Legally. Pero hindi pa alam ni Elena. Ang totoo. Ang lihim. At darating ang araw na malalaman niya. At magbabago ang lahat. Isang buwan pagkatapos ng kasal, dumating ang emergency. May pasyente sa hospital. Critical. Kailangan ng surgery. Kailangan ng pera. 50,000 piso. Pero wala. Ang pamilya, mahirap. Walang pambayad. At pag hindi na-operate, mamatay. At nakita ni Elena. Nag-decide siya. Tutulungan niya. Pero paano? Wala siyang extra money. Ang sahod niya, napupunta na sa rent. Sa pagkain. Sa utilities. Wala nang sobra. Kaya nag-isip siya. Baka pwedeng hiramin. Sa mga kaibigan. Sa mga kamag-anak. Pero nahihiya siya. Lalo na ngayon, kasal na siya sa pulubi. Baka mas lalo pa siyang husgahan. At kinuwento niya kay Gabriel. Gab, may pasyente sa hospital. Kailangan ng pera. 50,000. Pero wala. At pag hindi na-operate, mamatay. Gusto kong tulungan. Pero wala akong pera. Huminga ng malalim si Gabriel. Alam niya. Alam niyang kaya niyang tulungan. Alam niyang pwede niyang bayaran. Pero pag ginawa niya yun, malaman ni Elena ang totoo. Malaman niya kung sino siya talaga. At nag-decide siya. Oras na. Oras na para sabihin ang katotohanan. Oras na para ipakita kung sino siya. Elena, may kailangan akong sabihin sa'yo. Tungkol sa akin. Tungkol sa identity ko. Nagtaka si Elena. Gab, ano yun? Huminga ng malalim si Gabriel. Elena, hindi ako pulubi. Hindi ako tunay na pulubi. Ang totoo, ako ay Gabriel Mondragon. Ang SEC ng Mondragon Empire. Bilyonaryo. At nagdisgis lang ako. Para malaman kung sino ang tunay. Kung sino ang sincere. At nahanap kita. Ikaw. Napamaang si Elena. Hindi makapaniwala. Ano? Nagbibiro ka ba? Umiling si Gabriel. Kinuha ang phone. Ipinakita ang easy. Ang business cards. Ang pictures. Lahat. Proof na siya si Gabriel Mondragon. At namutla si Elena. Nanginig. Gab, bakit? Bakit mo ginawa yun? Bakit ka nagpanggap? Kasi pagod na ako, Elena. Pagod na ako sa mga taong plastic. Sa mga taong may motibo. Gusto kong malaman kung sino ang tunay. At nahanap kita. Ikaw yung taong tumulong sa akin kahit akala mo wala akong kwenta. Ikaw yung taong nagmahal sa akin kahit akala mo walang future. At yan ang gusto ko. Yan ang hinahanap ko. Pero Gab, niloko mo ako. Nagpretend ka. Nagpanggap ka. Hindi, putol ni Gabriel. Hindi kita niloko. Minahal kita. Totoo. Ang feelings ko, totoo. Ang pagmamahal ko, totoo. Ang nagpretend lang ako, yung identity. Pero yung puso ko, yung feelings ko, totoo lahat yun. At umupo si Elena. Umiiyak. Kasi ngayon, confused siya. Galit ba siya? Masaya ba siya? Hindi niya alam. Mixed emotions. Lahat. Elena, sabi ni Gabriel. Lumapit. Hinawakan ang kamay. Elena, mahal kita. At ngayon, tutulungan ko ang pasyente. Babayaran ko. Kasi yan ang gusto mo. Kasi yan ang importante sa'yo. At gusto kong ipakita sa'yo na hindi ako nagbago. Kahit alam mo na ang totoo, mahal pa rin kita. At willing pa rin akong tumulong. At kinuha niya ang phone. Tumawag. Hello, Attorney Santos. Kailangan ko ng immediate fund transfer. 50,000 piso. Sa Philippine General Hospital. Para sa emergency case. Ngayon na. Bilisan. At after 5 minutes, nag-ring ang phone ni Elena. Galing sa hospital.
Nurse Martinez, na-receive na po namin ang bayad. Anonymous donor po. 50,000. Pwede na pong i-proceed ang surgery. At tumingin si Elena kay Gabriel. Umiiyak pa rin. Gab, totoo ba talaga? Totoo bang bilyonaryo ka? Tumango si Gabriel. Totoo, Elena. At ngayon, gusto kong dalhin ka sa tunay kong mundo. Gusto kong ipakita sa'yo kung sino talaga ako. Pero sana, Elena, sana hindi ka magbago. Sana mahalin mo pa rin ako. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kung sino ako. At ngumiti si Elena. Kahit umiiyak. Gab, mahal kita. Hindi dahil sa pera mo, kundi dahil sa puso mo. Dahil sa pagkatao mo. At kahit ano ka, kahit pulubi, kahit bilyonaryo, mahal pa rin kita. At niyakap niya si Gabriel. Mahigpit. At umiyak sila pareho. Kasi ngayon wala na ang barriers. Wala na ang secrets. Wala na ang pretensions. Totoo na lahat. At kinabukasan, dinala ni Gabriel si Elena sa mansion. Sa Forbes Park. At nakita ni Elena. Ang laki. Ang ganda. Ang yaman. At shocked siya. Kasi ngayon, na-realize niya. Ang asawa niya, bilyonaryo pala. At pinakilala ni Gabriel si Elena sa pamilya. Kina Don Ricardo at Doña Carmen. Kina Marco at Sofia. At shocked din sila. Kasi sino ba si Elena? Nurse lang. Simpleng tao. Walang yaman. Walang class. Gabriel, sino ba yan? Tanong ni Doña Carmen. May pagka-condescending ang tono. Nanay, siya si Elena. Ang asawa ko. Kasal na kami. Civil wedding. Last month. Napamaang si Doña Carmen. Ano? Kasal ka na? Sa kanya. Sino ba siya? Ano ba ang background niya? Nanay, nurse po siya. Sa hihi. Simple lang ang buhay. Pero mabait. May mabuting puso. At mahal ko siya. Gabriel, alam mo ba ang ginagawa mo? Ang reputation ng pamilya natin? Ang business natin? Paano kung malaman ng media? Paano kung malaman ng board? Nanay, wala akong pakialam sa reputation. Wala akong pakialam sa business. Ang importante sa akin ang asawa ko. Ang feelings ko. At mahal ko si Elena. Kaya sana po tanggapin ninyo siya. At tumingin si Doña Carmen kay Elena. Mula ulo hanggang paa. At nakita niya. Ang simpleng damit. Ang walang make-up. Ang walang accessories. At nag-isip siya. Paano ba ito naging asawa ng anak ko? Pero lumapit si Don Ricardo. Mas open-minded. Mas understanding. Elena, welcome sa pamilya. At salamat. Salamat kasi minahal mo ang anak ko. Hindi dahil sa pera. Kundi dahil sa pagkatao niya. At yan ang hinahanap namin. Yan ang gusto namin. Kaya welcome ka. At niyakap niya si Elena. At umiyak si Elena. Kasi ngayon may pamilya na siya. May tahanan na. At mula noon nag-adjust si Elena. Nag-aral ng high society etiquette. Nag-aral ng business. Nag-attend ng meetings. Nag-participate sa foundation. At naging parte siya ng pamilya. At after 2 years, nag-anak sila. Kambal. Lalaki at babae. Sina Gabriel A. at Gabriel. At masaya sila. Complete. Fulfilled. At si Elena, hindi nag-stop ng pagiging nurse. Nagpatuloy siya. Kasi yan ang passion niya. Yan ang calling niya. Pero ngayon, may foundation na siya. Ang Elena Mondragon Foundation. Tumutulong sa mga mahihirap na pasyente. Sa mga taong walang pambayad ng hospital. Sa mga taong nangangailangan ng medical assistance. At si Gabriel, proud. Sobrang proud. Kasi nakita niya ang transformation ni Elena. Mula simpleng nurse, naging philanthropist. Mula simpleng tao, naging instrument ng pagbabago. At every year, sa anniversary nila, bumabalik sila sa ilalim ng tulay.
Kung saan nagsimula ang lahat. Kung saan nag-meet sila. At nag-celebrate. Nag-thank you sa Diyos. Kasi binigyan sila ng love story na hindi ordinary. Binigyan sila ng second chance. Binigyan sila ng happy ending. At lagi nilang sinasabi sa mga anak nila. Ang halaga ng tao, hindi nasusukat sa pera. Hindi nasusukat sa position. Kundi sa puso. Sa pagkatao. Sa kindness. At yan ang importante. Yan ang tunay na yaman. At ngayon, 10 taon na ang lumipas. Si Elena, 36 na taong gulang na. Si Gabriel, 42. At ang mga kambal, 10 taon. At masaya pa rin sila. Mahal pa rin ang isa't isa. Kasi ang foundation nila, solid. Hindi base sa pera. Kundi base sa love. Sa trust. Sa sincerity. At yan ang ending ng kwentong ito. Ang kwento ni Elena at Gabriel. Ang kwento ng nurse na tumulong sa pulubi. At nalaman na bilyonaryo pala. Pero hindi nagbago. Hindi nag-iba. Mahal pa rin. Totoo pa rin. At ang moral ng kwentong ito, simple lang. Ang tunay na pagmamahal hindi nasusukat sa yaman. Hindi nasusukat sa status. Kundi sa puso. Sa kindness. Sa sincerity. Kasi yan ang tunay na importante. Yan ang tunay na yaman. At ang mga tao, huwag ninyong husgahan base sa itsura lang. Base sa estado lang. Kasi maraming tao ang may mas malalim na kwento. Maraming tao ang may mas malaking halaga kaysa sa inaakala ninyo. At kung kayo ay nagmamahal, mahalin ninyo ang tao. Hindi ang pera. Hindi ang position. Kundi ang pagkatao. Ang puso. Kasi yan ang magtatagal. Yan ang hindi mawawala. At sa mga Gabriel dyan, sa mga taong may pera, may power, may influence, huwag ninyong kalimutan kung saan kayo nanggaling. Huwag ninyong kalimutan ang mga taong tumulong sa inyo. Kasi sila ang tunay na heroes. Sila ang tunay na blessings. At sa mga Elena dyan, sa mga taong tumutulong kahit wala, salamat. Salamat kasi nagpapakita kayo ng kindness. Nagpapakita kayo ng compassion. Nagpapakita kayo ng humanity. At sana, tuloy-tuloy pa rin yan. Sana, hindi kayo titigil. Kasi kailangan ng mundo ng mga taong katulad ninyo. Kasi ang mundo, kailangan ng mas maraming Elena. Kailangan ng mas maraming taong tumutulong kahit walang kapalit. Kailangan ng mas maraming taong nagmamahal ng totoo. Walang kondisyon. Walang expectations. Salamat sa pakikinig. Salamat sa panonood. Salamat sa suporta ninyo. At sana, na-inspire kayo ng kwentong ito. Sana, naalala ninyo na ang tunay na yaman hindi nasusukat sa bank account. Kundi sa puso. Sa pagmamahal. Sa kindness. Huwag kalimutang mag-like ng video na ito. Ay share ninyo sa mga taong naniniwala pa rin sa love beyond money. Ay share ninyo sa mga taong naniniwala pa rin sa kindness. Mag-subscribe sa channel para sa mas maraming kwentong puno ng twist, puno ng kilig, at puno ng aral sa buhay. I-click ang notification bell para updated kayo sa bawat upload. At mag-comment sa baba ng inyong thoughts, ng inyong experiences tungkol sa love, sa trust, sa kindness. Gusto naming marinig ang boses ninyo. Gusto naming maging parte ng journey ninyo. At sa lahat ng nagmamahal, tandaan ninyo. Ang tunay na pagmamahal, lumalaban. Nagsisikap. At hindi sumusuko. Kahit ano pa ang hadlang. Kahit ano pa ang problema. Kasi ang love, mas malakas kaysa sa lahat. At sa lahat ng tumutulong, tandaan ninyo. Ang kindness may gantimpala. Hindi man ngayon. Hindi man bukas. Pero darating din kasi ang Diyos, nakakakita. Nakakakita ng bawat sakripisyo. Ng bawat tulong. Ng bawat pagmamahal. Kaya lumalaban lang. Nagmamahal lang. At tumutulong lang. Kasi yan ang daan sa tunay na happiness. Yan ang daan sa tunay na fulfillment. Yan ang daan sa tunay na success. Hanggang sa susunod na kwento. Ingat kayo palagi. Mahalin ninyo ang inyong sarili. Mahalin ninyo ang inyong kapwa. At huwag kalimutang maging mabait.
Kasi ang kindness nakakahawa. At kailangan ng mundo ng mas maraming kindness. Paalam. At God bless sa inyong lahat.